Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning. Good morning. Hallelujah. Praise God. Sige po, buksan po natin yung Bible natin sa 1 King chapter 18 verse 17 to 40. Sabi po dito, nang makita ni Ahab si Elias, sinabi nito, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang kanang inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo ay ang mga imahe ni Baal. Ngayon, ipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezabel at pagtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elias, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayan ng Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan po kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umulit ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantala, may 450 ang propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumutugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumilit na kayo ng isang toro at tinanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag mo sisindahan ng kahoy. Kinuha nga nila isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na, hinamak sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya, baka nasa palikuran. Baka naman may pinuntahan lang. Baka natutulog. Kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa sila ay naluluwa. Patuloy silang nagsigawan at nag-umulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pang tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagalang lumuhok. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lupit ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalan ni Israel. Ang mga bato'y ginawa ng altar para kay Yahweh, pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balting tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bawang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias. At binuhusan pa nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nilang binuhusan ang handog hanggang sa umaagos sa tubig sa paligid ng altar at umaapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos nila Abraham, Isaac at ako. Patunayan ko ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayan ito na kayo lang ng Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupo ang handog ang kahoy. At ang mga bato sa lupa at sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatalipak sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Nutos ni Elias, huliin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala kay Elias sa batis ng Pison at pinagpapatay doon. Let's pray.
Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for this day for reading natin. I pray, Lord, sa pag-share ko ng mensahe mo, patuloy Panginoon na gawin sa amin sa pagkakas sa Lord mga isa. Lord, I pray lahat ng mensahe na rinig nila, hindi lang ito Panginoon na sa pumasok na tayo nila, ito ay lumabog sa puso. Lord, hindi mo kalooban na bawat isa tuloy lang isipan ng salita. Kung bawat isa, nandun Panginoon ng pagsunod sa kalooban nila. Dahil tunay na ang puno ng salita mo, ngunit walang pagpapakumbaba ay nagmamataas ng harapan. Dalangin ko, Lord, na sa topic na to, continue, Lord, na like Elijah, bawat isa, maging katulad niya. Bawat isa, patuloy pang lumitas ka sa buhay. I pray for boldness, wisdom. I pray for open heaven in this place, O God. Thank you, Lord, for everything. We give you the glory, the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Lakpa ko natin, Lord. Sige po. Ang topic ko natin ngayon, kapatid, is the prophet Elijah's stand. So, dito po kapatid, titingnan natin kung ano ba ang stand ni Elijah. Or pwede natin siya translate na the stand of a godly man. Yeah. Other title yan. Ano ba yung paninindigan ng isang taong makadiyos? Amen? Sa panahon natin ngayon, hindi pwedeng Kristyano ka lang. Dapat may paninindigan ka. Amen? Amen mo ba? Hindi pwede. Ang name na Kristyano, marami na po yan. Title lang yan. Ha? Lahat tayong Kristyano. Pero alam mo po, iba yung Kristyano yung paninindigan sa Diyos. At ang may paninindigan na nakikita ko yan sa buwa. Hindi yan nakikita sa title. Hindi ibig sabihin na sa worship team ka na sa ministry ka, usher ka, may paninindigan ka na sa Diyos. Alam mo po, hindi po yun. Ang totoo may paninindigan sa Diyos, makikita mo yun sa resulta niya. Amen? May bunga po yan. Amen? Kasi pag nakita ng Lord may paninindigan ka talaga sa Diyos, sigurado, susunod na lang po kapatid, yung bababalik ako ng Panginoon. Amen? Kaya dito, pag-usapan po natin, ano ba yung stand ng isang taong makadiyos? Paano siya nakipaglaban? Makikita mo dito na sa panahon natin, isa lang si Elijah. Wala po siyang kasama. Siya na lang yung nagtitirang propeta ni Yahweh. Pero makita mo sa pamamagitan ng buhay niya, sa isang sitwasyon lang ito. Isang sitwasyon na yun, dahil marunong siya manindigan, may ginawa po ang Panginoon. Sipin niyo sa isang sitwasyon lang, meron siyang paninindigan sa Diyos niya. Isipin mo sa matagal ko na panahon, if nagbabasa ka ng Bible, makikita mo doon na matigas yung puso ng Israelites. Matigas ang puso ni King Ahab. Ito rin yung panahon na si Jezebel nandito. At lahat ng Israel, rebelde. Kaya nga, di ba, hindi nagpaulan ng ilang araw, ilang taon dito sa Israel? Kasi nga, sobrang tigas ng mga puso ng mga Israelite. Walang ulan. Pero dahil lang sa sitwasyon ko na ito, kapatid, dahil sa ginawa sa pinagawa ng Lord kay Elias, doon nagkaroon ng breakthrough. Alam mo ba ng breakthrough, wala ka manunuligan? Amen po ba? Wala. Kung walang breakthrough sa buhay mo, wala kang paninindigan. Diyan lang po kasimple yun. Kung walang nangyayari pagbabago, huwag sabihin mo na paninindigan. Pero alam mo, panindigan ka lang ng panindigan sa Diyos, someday, like Elias, yung paninindigan mo magpapasyon ng breakthrough. Dito makikita natin, ano ba yung paninindigan ni Elias? Anong klase sa lingkod ng Panginoon? Paano siya pinagtagumpay ng Lord? At alam ni Elias kung ano siya eh. So meron pong tatlong bagay. Number one, he know the one who is causing trouble. Alam mo po, ang totoo lingkod ng Diyos, alam mo kung sino po causing trouble. Amen? Alam mo, sabi na dito, 1 King chapter 18, verse 17 to 18. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi nito, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang kaninyong ama, sapagkat sinuway ninyo ang utos ni Yahweh at ang pinagiging ko ninyo ay ang mga imahe ni Baal. Sipin niyo po yung panahon na to, si Elijah lang po ang propeta ng Lord. Lahat, wala na. At lahat ng nasa Israel, pasawan. Pero batid ni Elijah na hindi siya makagulo sa Israel. Siya na lang ang tapat sa Israel. Amen mo ba? Amen. Alam ni Elijah, sabi niya, hindi ako nagugulo. Ikaw, ask yourself, talaga bang ang nagugulo sila o ikaw? Kasi alam niyo po, alam mo dapat kung sino magulo. For example, sa panahon natin ngayon, alam naman natin na grabe na po yung mga bagyo, grabe na yung mga baha. Alam mo, grabe na yung ano. At ang mga sinisisipan ng mga tao ngayon,
is yung mga nasa gobyerno. Pero alam mo kung hindi ka na alam mo kung sino yung kasalanan? Tao. Amen. Amen. Yun talaga yun. Ang mga tao sinisisi masagot, hindi. Bakit sabi ko ng ibang bansa napaka-high-tech yan? Amerika high-tech, ang Japan high-tech, pero may mga baha din naman. Di ba? Ang ibang bansa, walang mga korupsyon naman. Mabilis, mayaman na bansa. Pero bakit alam? Bakit makita mo na talagang bagyo, wala din talagang panahon sa kanila? Di ba? May mga bansa, pero ang point dito, bulag kasi yung tao. Alam mo yung tao bulag, mabilis ka magsabi sa iba na ikaw yung sila ng gugulo. Pero ang totoo, ikaw yung nanggugulo talaga. Sa papaano? Pinagiging ko na ng mga gusto-gusto. Diba? Tingnan niyo po yung nangyari yan. Especially sa Cebu. Nakakalungkot. Pero alam naman natin sa Cebu doon. Sinasama talaga yung mga idols. Doon yung sentro talaga. Doon. Kaya ano, galit na galit. May propeta na nagsasabi. Nangyayari lahat. Amen. Diba? Yung sabi ng black na prophet, nangyari. Oh, kaya mga tao, kasalanan na kami ba? Hindi. Alam niyo po, yung for example sa Inido, nasira yung church nila Pastor Escudo doon. Bumagsak. Pinapabagsak. Nagapa. Tumba. Kausap ko si Pastor Escudo nakaraan. Sabi niya sa akin, alam mo ba Pastor, nakaraan, di ba nag-start evangelism kami? Alam ko naman na mas effective talaga yung one-on-one. Pero pinapasok evangelism kami ng Lord. Pero tapos kasi ng evangelism, di ba siya nag-start evangelism? Yung nakaraan lang daw yun. Tapos sabi ko sa kanya, ang galing ng Lord, no? Bago nagpadala ng sakon sa inyo, nag-warning muna sa pamagitan ng buhay ninyo. Yun pala yung issue kaya sa Instagram evangelism kasi may parating lang bagay, hindi nila alam. Yung point doon na, ay ko, nagpaalala mo na ako bago nagpadala ng mga sakona kasi grabe pa rin kamo sa inyo. Lipad yung mga ba, lipad. Pero sabi ko mabuti doon, Pastor, may Diyos ka. Alam mo na nag-isip ko. Kamusta yung mga taong nawalan? Pag wala silang Diyos, kawawa sila. Alam mo yung taong may Diyos, kahit kasama ka sa naapektuhan, hindi ka apektado kasi may Diyos ka. Amen. Sa panahon ko ni Elias, walang ulan. Kasama si Elias na hindi nakaranas ng ulan. Pero hindi siya apektado kasi may Diyos siya. Hindi ibig sabihin na kasama ka na doon. Kasama ka lang doon, pero hindi ka apektado kasi alam mo may Diyos ka. Ang masaklap, kung kasama ka sa napektuhan, kasama ka sa nasiraan, pero ikaw mismo, apektado, ibig sabihin mo ang Diyos. Amen po ba? Sabi ko rin, pagbaha dito sa, baha sa nara, yung iba nagabalik, sinisisi mo, sa bahay namin nagabaha. Baka sa bahay namin, sa linya namin kami lang nagabaha. Ang isip ko na lang, sabi ko, mababa naman talaga kasi tuloy. Diba ito kasalanan ng gobyerno? Kaya sabi ko, buti na, ito lang, naglag kayo naman. Alam niyo po ba? Sa bahay namin nagbabaha dyan. Makita mo, pag umulan, sa amin lang doon may ilog. Lubog talaga doon. Pero hindi mo pwede sisihin yung mga tao kasi nga, God is in control. Hindi ka nagpapalit kasi, anin mo naman yung walang baha, alam mo Diyos. Ngayon po ba? Yung point dito, alam mo kung sino nang gugulo. Yun yung isa sa stand. Mahirap pag Kristiyano ka, pero hindi mo alam kung sino nang gugulo. Alam mo ba yan? Yung, pag sinabihan mo ang panggulo, pag-ilis ka mga pektuhan, hindi mo kaya ipagagawin, hindi mo talaga yung nang gugulo. Yun yung mahirap. Yung Kristiyano ka na, pero wala kang paninindigan. Yung pag sinabihan ka na nang gugulo ka, ganito, nang gugulo ka talaga. Ayan po ba? Yan yung mahirap. Yung tipong, yung may nanggugulo, pero talagang ikaw sinabihan ka pang gulo, ikaw apektado ka, ay, hindi ako mag-ano kasi nanggugulo daw ako. Hindi. Si Elijah, hindi po. Sinabihan na siya ng panggulo, pero binasag na ito. Hindi ako panggulo, ayaw panggulo. Alam mo po yan? Yung tipong may mga tao nanggugulo, pero ikaw nanggugulo ka naman, alam mo kung sino yung nanggugulo. Ang nanggugulo is yung mga tao hindi sumasama sa Diyos na buhay. Yan mo ba? At take ko sa panahon na ito, si Elijah, wala siya kasama. Si Lord lang. Pero alam niya kung sino nanggugulo. Yan mo ba? Yun ang gusto ng Lord. Yung Kristyano may paninindigan. Ikaw ba may paninindigan ka? Alam mo ba yan? Yung kaya mo ba sabihin na, kahit hindi mo na sabihin verbally, alam mo siya isip mo, hindi ako nanggugulo dito, ikaw. Ikaw nanggugulo. Yung tipong, alam mo siya isip mo
na katulad ni Elias, sigurado alam ni Elias sa sumusunod siya sa Lord. Kaya alam niya hindi siya nagugulo. Amen po ba? Kasi pag alam mo talaga hindi ka nagugulo, sigurado kaya mo sabihin na hindi ka nagugulo. Amen po ba? Pero kung sa puso't isip mo, alam mo na may mga sinasamba ka na hindi ka lumang ng Panginoon, ikaw yung pangulo. At hindi mo ito kayang sabihin. Kasi bakit? Pag sinabi mo, yan, isa Lord, gugulo buhay mo. Amen po ba? Totoo mo yan. Ang totoong Kristiyano, ang stand niyan, alam mo kung sino yung totoong nagugulo. Amen? Alam mo, kung hindi mo alam, na, kung nalilito ka pala, ikaw nagugulo, ask mo yourself mo kung ikaw ba talaga puspos. Ang totoong Kristiyano, kahit magkagulo na yung mundo, hindi ka magulo. Kasi kilala mo yung gusto kaya yung likuran mo. Amen po ba? Makita mo dito yung panunubigan ni Elijah na talagang hindi siya nagpapapagod sa sinasabi ng tao. Amen? For example, meron na kwento sa akin, kasi merong isang tao na kwento sa akin na merong tao na, di ba nag-live ako sa TikTok lagi? Nag-live ako sa TikTok lagi ako nag-live. Tapos, merong time na, meron kasi mga nag-join sa TikTok na mga tao na nag-commit sa church, nag-download sila. Tapos, sinabihan sila ng pastor nila na huwag na kayo mag-disconnect mo sa akin, huwag na raw ako connectan kasi na daw, hindi daw ako makabuti sa kanya, gano'n daw. Tapos may sinabi siya, alam mo, yung sinabi ng pastor nila na yung mga leaders daw dito magugulo kasi lang magulo daw ako. Yung gano'n. Gano'n yung sinabi. Sabi ko, astig, paano niya nalaman yung gano'n na hindi niya makilala tayo? Pero sabi ko, kaya mo na lang. Kasi alam mo naman yung totoo. Alam mo yan? Yan, kayo, mga ayos na, magulo daw kayo. Yan daw, magulo daw kayo. Mga ano daw kayo. Gano'n, sabi ko, grabe mag-discourage yung kaaway. Para lang hindi mag-connect yung mga tao. Pero sabi ko, Lord, kung totoo mga magulo kami, praise God, ayusin mo kami. Pero alam ko na magulo din sila doon kasi nagpupunto sa akin yung tao nun eh. Yung leader na nag-connect eh, kung gaano magulo, yung tipong pwede kang umakit sa stage kahit nag-ML ka, pwede kang umakit kahit wala kang devotion. Pwede. Tapos kunwari, umalis ka. Pagbalik mo, balik ka kapit sa ministry, tapos pag umalis ka balik, ganun yung ano nila. Tapos, hindi ka pa namin, kunwari, bago ka pa lang, angat ka na agad, di pa kita kunala. Basta may talent ka, lagay ka. Ganun. Yun yung kwento sa akin na pinalitin ng tao na to. At sinabihan siya ng pastor niya na nadi-deserve yung pastor niya yan, magulo niya. Yung mga lido niya, magulo niya. Ganun. Pero sabi ko, Lord, alam mo yung, sabi ko, ang sarap mo gano'n. Alam mo yung time na may leader na susubok sa akin about the church nila, ang sinabi ko lang, malay mo gamitin ka naman para maayos yung church nila. Bigyan mo ng chance yung church mo. Diba? Yung sabi ko sa kanya, bigyan mo ng chance yung church mo, mahalin mo yung pastor mo, sinabihan ko pa lang hindi na maging ka, sorry sa mga, kasi yung church mo, hindi ako, kasi nga, walang mga suluhin, walang invite. Parang alam mo yung sabi niya, family church lang. Yung sabi niya na, pastor, parang family church kami lang hanggang huli. Walang invitation. Sabi nga, ayaw niya naman invite ng tao sa church nila, kasi nga, wala siya training, walang gano'n. Tapos biglang, yun yung sinabi ko pastor nila sa akin na design nila, magulo daw ito, ganito daw. Pero sabi ko, kung magulo talaga ako, tatanggapin ko para maayos ako. Pero kung hindi yung totoo, ay ko, bahala na ang Lord sa kanila. Pero ang point, alam ng Lord kung ano yung gusto na, alam ng Lord kung paano gusto ayusin lahat. Alam ng Lord kung paano gusto lahat, okay. Ang magulo, hindi. Alam ng Lord kung sino yung totoong magulo at makikita nyo sa bunga. Amen po ba? Yun yung point na may mga binabato na magulo ka, pero hindi ko pwede magpa-apekto. Amen po ba? Kasi alam mo kung sino yung totoong magulo. Amen po ba? Sabi ko nga, yun yung point nila para yung taong ito. Parang, actually yung taong nagkakita sa kanya, wala na siya. Hindi na siya connected dito. Kinat-off ko na rin yung communication ko sa kanya. Sabi ko, starting today, talagang wala na. Hindi na siya connected. Kinat-off ko na. Kasi sabi ko, pinapilit na siya eh. Sabi sa kanya, pumili ka. Sabi ko, gano'n na lang. Diyan ka na lang sa church niyo. Kasi kung tinawag ka talaga naman dito, pupunta ka.
Pero kung hindi, diyan ka lang. Ako nagtatong sa akin. Kaya, kasi sabi ko, danger yung mga sinasabi eh. Yung mga sinasabi na gano'n na, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi tama. Sabi ko nga, kung pwede ko lang makausap yung pastor niya, sabihan ko na, hindi mo ba alam, maraming sinasabi sa iyo, maraming mga sinasabi patungkol sa iyo, tinuturuan ito ng suportahan kayo, tapos ikaw, sasabihin mo, biglang ganito. Yun yung mga curse na binabato. Pwede ka sabihan ng mga tao ng Pangulo, pero kung ikaw, kung hindi mo alam yung totoo, hindi mo wala kang panindigan, pwede kang mawala sa Lord. Amen mo ba? Pwede kang mawala. Amen mo ba? Kaya, dapat pag natulad tayo ng Elias, ay, kung totoo naman talaga na magulo, ayos kayo. Amen mo ba? Amen mo ba? Yun lang ang point. Kasi alam naman yung totoo eh. Kung ba, totoo naman. Alam ng Lord kung sino yung magulo. Alam ng Lord. Alam mo yung dito sa church, kung may panggulo dito, yung mga tao lang yung sinasamba. Yun lang po yun. Alam mo yung ibig sabihin ko, kung may panggulo lang dito, yun yung mga tao yung sinasamba. Ano ibig sabihin ko? Iba yung priorities ng Diyos. Kaya ikaw yung gumugulo. Tingnan mo ba? Pero kung hindi ka gumugulo, marami na, tsaka ito ba, kapag nagugulo ka, magulo na rin yung buhay mo. Tingnan mo ba? Pero pag ang tao may Diyos, alam mo sino panggulo. At kaya mo sabihan sa, kaya mo indigan, at kaya mo nila, hindi mo panggulo. Alam ko kung sino yung panggulo. Tingnan mo ba? Kapag alam mo sumusunod ka sa Lord, alam mo kung sino ito ng gulo. Ito po si Elijah. Alam niya kung sino na-focus ng trouble. Dito sa pansa natin, sabi ko nga, malinaw na malinaw yung gusto iparating ng Lord, bakit may mga bagyo. At kung dumating tayo na may disaster pa, go! Sabi ko nga, Lord, kung ito yung parang para yung mga tao, balik, sige. Kasi sabi ko nga sa Lord, walang problema. Kasi kung ito yung parang para yung mga tao, magsisi, sige. Kasi ang Kristiyan, kung mamatay ka naman, lamang ka naman. Ba't ka matatakot? Amen ba? Amen ba? Pero kung takot ka sa mga sagot ng Diyos, tingnan mo yung sarili mo kung sarili ka. Tatandaan mo, grabe yung mga pinadala ng Lord ng salit sa Egypt. Pero protektado pa rin ng mga Israelites. Amen? Yung mga sino yung mga kasama yung mga nagtanda-patay. Amen? Lahat ng mga Israelites, kahit may salot ng buong Egypt, lahat covered by the blood of Jesus. Amen mo ba? Kaya, kung lingkod ka ng Panginoon, kahit matindi yung mga sakit na ipadala sa palao, o sa amang lugar, basta lingkod ka ng Lord, hindi ka nagpapanik. Pero kung isa ka sa mga nagpapanik, isa ka rin sa Panggulo. Amen po ba? Amen po ba? Yan po yun. Sabi dito, example ito pa. Gawa chapter 16 verse 19-20. Nang makita ng mga amo ang bata na nawala na ang kanilang pinagkakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinalagkat sa iwasang bayan at iniharap sa may kapangyarihan. Iniharap sila ng mga pinunong ng lungsod at pinaratangan nila ito nang gugulo po sa lungsod ang mahulog ito. Pag lingkod ka ng Panginoon, sasabihan ka talaga ng mga tao ng Panginoon ba? It is normal. Pero kahit si Pablo at Silas, sinasabihan sila ng Panginoon. Pero kahit gano'n, hindi sila nagkatingan. Sila nagpatinag. Nanindigan talaga sila. May iba sa inyo, some of you here maybe, pag sinabihan ka na ng konting ganito, wala na. Sabihan ka lang ng mga salitang mga hindi, wala na, backside ka na. Hindi ka na nag-ministry, hindi ka na nagpapatuloy. Yan po ay hindi stand ng isang godly man. Pag gano'n, ibig sabihin, pababaw. Kaya mabilis kang maburot. Sabihan ka lang ng Panggulo, alam mo pag gano'n, hindi mo pa naiintindihan talaga ng Panginoon sa Diyos. Diba sabi nga, isa sa mga pako, ibig sabihin ng yung mga arguments, yung mga sinasabi sa inyo ng totoo, hindi mo tinatanggap. Pero pag ikaw mabilis, kunwari dati, sabihan ako ng pamilya ko, ganito, hindi ako naniniwala. Dati sinabihan ako ng pamilya ko na, Bibilib ng ng mga ko na, wala kang mundong anak, rebelde ka, so ayun ka sa magulang. Sa isip-isip ko, dati, pero ngayon, alam ng Lord na hindi. Ang sinusuway ko ng magulang ko, hindi kasi sila sumusunod sa Lord. Yun lang kasi yun. Kasi nabihan ako ng gano'n na, binabalik yung dating ako, sabi ko, dati, oo, pero hindi.
Kung di mo na ako naikinig, kasi nga, ikaw ba naman di payagan ng evangelist, ba't ako makinig sa'yo? Ikaw ba naman pag hindi payagan ng sino, ba't ako makinig? E sabi sa Bible, obey your parents and the Lord. Sundin mo yung magulang mo kung nasa Diyos. Amen po ba? Tsaka sabi sa Bible, obey the God and man. Meron nga sa Bible, sabi, Panginoon Jesus, nililibing ko lang muna yung ko. Sabi ng Lord, sino nang mag-iwan sa magulang higit sa, magmahal sa magulang higit sa akin, hindi ka dapat sa akin. Amen po ba? So, napakasimple na, hindi tayo dapat mapapatwa kung sinasabihan ka. Amen po ba? Amen? Kapag alam mo na hindi ka panggulo, manindigan ka. Amen po ba? Sila Pablo, hindi naman sila talaga ng gulo eh. Nag-share sila ng gospel. Kaso lang, natatakot yung mga tao. Kasi nga, wala na sila ng kita. Alam mo yun? Wala silang kita. Kaya presipitin natin, namin yung mga pariseyo, bakit galit kay Jesus? Wala silang kita. Wala silang mapirahan. Kasi ang hindi yung mapirahan ng tao. Wala naman ikaw yung disciple. Diba? Nari ako sa church ko dati, sa religion ko dati, wala naman ako ginamonitor. Pagsimba, labas. Wala nang dinidisciple ka, yung kinakamusta yung buhay mo, inaalagaan ka, kamusta, yung sinuko yung kasama. Wala. Pagpasok, labas. Wala. Diba? Wala. Wala yung sabing disciple. Yung sabi sa Bible, go and make disciple. Alagaan. Ayun mo ba? Si Kristo hindi lang siya basta na gano'n, alaga siya. Diba? Kaya mga persecute kasi nga, natatakot ikaw, tinambat ka lang i-persecute. Natatakot sila mawala ka. Takot sila mawala ka. Takot sila na matapakan yung ego nila kasi minsan sinusunod. Oo. Takot sila. Yun talaga. At isa sa reason ba't gano'n? Kasi ang tao natatakot na pag nagpagamit ka sa Diyos, mawasak sila. Gagamitin nila lahat ng tao na mahal mo para mawasak ka. Kaya nga dapat mas mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi nila magagamit kahit silang tao. Kasi una, sila ang mahal mo. So kahit gamitin mo pa yung mga taong yan, wala akong pakialam. Kasi sila ang mahal mo. Hindi yan. Amen po ba? Alam mo yung totoo yan. Kapag mas mahal mo yung mga tao higit sa Lord, mabilis ka naman wala sa Lord. Sigurado yan. Kasi gamitin lang yan ng Lord yung magulang mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, yung asawa mo, sigurado, mabilis ka bumitaw, alis ka agad. Pero kapag mas mahal mo ang higit sa lahat, hindi ka magpapatimbang. Amen mo ba? Amen? Galatians 1:17. Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo. At nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Yung po totoong nanggugulo. Ang nanggugulo is yung mga taong binabago yung gospel. Yun yung totoo. Yung mga taong pinifilter nila yung gospel para makasabay sa emotion mo. Ito yun. Yung mga tao na, may mga tao na, okay naman minsan nagda-doubt ka kasi kasama sa paglilingkod. Hindi! Bakit sabihin mo okay lang? Kahit hindi okay ang doubt. Amen mo ba? Yung sasabihin mo na, kasi meron na kanan sa live ko, na kasama sa part na yung pagda-doubt, minsan talaga mag-share ka sa Lord. Oo, nandun, pero hindi siya pwede ko normalize. Amen? Hindi pwede. Hindi ka makapasok sa kanan ng Diyos kung doubter ka. Amen po ba? Yan yung ibig sabihin ba? Yung parang, okay lang naman yun na, okay lang naman yun minsan nakagawa ka ng kahalayan, okay naman kinang okay naman. Hindi. Stop mo talaga dapat. Amen? Iba yung nagagawa ko yung, alam mo, mas okay yung sabihan ng tao na mag-stop. Diba sabi ni Jesus Christ sa Bible, pinalaya ka na, sin no more. Amen mo ba? Kasi sabihin mo, okay lang yung minsan na dapat. Siguro sasabihin mo yun, pag counseling, to encourage people, lalo na yung mga nag-backslide na, kasi nakakuha din yung sarili. Okay naman na dapat, iba mo naman talaga. Pero yung, hindi naman siya nagdapa, sinasadyak niya na, tapos sa preaching walang lang palo, hindi. Ang point dito, ibabalance ko dapat i-stop talaga. Amen po ba? May gano'n kasi yun. Okay na. Kasi meron sabi na, pati po minsan nag-doubt ako.
Alam mo kung nag-doubt ka? Para sa akin hindi mo talaga pwedeng pagbigahan ang Diyos pag kilala mo na siya. Amen ba? Amen. Hindi talaga. Tingnan mo kung ito si Elijah lang po, walang mangyari ito. Kung nag-doubt ka pa sa Diyos, hindi mo siya ipangtala ng totoo. Sa buhay ko maraming nangyari hindi maganda, pero may isang beses hindi ko sinabi na sarili sa totoo. Sabi ko nga sa Lord, ang daming pangit na nangyari sa buhay ko at kahit marami pang pangit, buhay ko talaga. Amen po ba? Pero ibang usapan yung nag-doubt ka, kung nag-doubt ka, puspos ka ba talaga? Alam mo ba yan? Amen. Hindi ka pwedeng mag-doubt kung kilala mo talaga ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? May mga taong doubt yan Hindi po, dapat i-review natin yung doubt Amen po ba? Kaya ipakita natin din, yung mga taong nanggugulo, sila yung mga taong binabago yung salita ng Diyos. Tignan mo, pag sa mga live, pag sa mga, yung mga nanggugulo, yung mga taong hindi kilala ang Lord. Yung mga taong okay lang daw magdasal, kahit hindi magsimba, ang gulo yan. Yung mga taong hindi naniwala sa Diyos, ang gulo yan. Yung mga taong si Kristo, tao lang, ang gulo yan. Yung mga taong si Kristo, yung ginaw ng tao, ang gulo yan. Amen po ba? Yan ang reason bakit may gulo. Amen? Napaka-importante maintindihan natin yan. Na bilang isang Kristyano, yung totoong nanggugulo yung mga binabagay mga nangalita. Amen po ba? Yan. Galatians 5:10-12. Naniniwala ako sa sang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino mga nanggugulo sa inyo. At ang nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuloy, kundi tuluyan na nilang putulan ng sarili nila. Alam yan? Kaya dito, lahat ng nanggugulo paparusahan ng Diyos sa inyo. Amen? Amen? Kaya, kung ikaw, tanda mo, pag ikaw lingkod ka ng Lord, hindi ka dapat nanggugulo sa kingdom. Dapat isa ka sa nagsusuport sa kingdom. Amen po ba? Ang panggulo sa kingdom ng Lord, paparusahan sa huli. Amen? Yung mga panggulo, ito yung pinifilter yung word of God para lang makasabay sa emotion nila. Tandaan niyo po even though in our faith, may mission na pinapagawa ang Lord. Hindi pwedeng i-compromise mo yung nararamdaman mo para hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? May mga ibang ganun yung ibang, ay kasi masakit, hindi. Yan yung reason bakit magulo. Amen po ba? Amen po ba? Yan po yung number 1. Ang totoong Kristyano, alam mo kung sino yung totoong Panginoon. Amen? At tayo mong manindigan doon na naniniwala ka sa huli, paparusahan ka rin talaga ng hindi totoong Panginoon. Amen po ba? That's number 1. Number 2, i-challenge the liar. At itong Kristyano, kaya mo kabuli ng sinungaling. Amen po ba? Kahit dito sa church, bawal sila sa church, pag may kinukulit ako, lagi ko sinasabi parusahan ako ng Lord kung mali ako. Kasi sinasabi ko yun. Ba't ko sinasabi ko yun? Kasi yung way ko, para talagang, kung mali ako, makulit ako, praise God. Kung mali ako, itama ako ng Lord. Pero kung mali ka, alam mo na. Ngayon po ba? And sinasabi ko, hindi dahil parang nagmamay ako. Sinasabi ko, kasi minsan, kailangan mo talaga sabihin kasi matigas ang puso. Amen? Totoo po yun. Kapag ikaw lingkod ka na Lord, kaya mo mong kamuli ng sinungaling, nasasaliksik ng Panginoon ng puso ng tao. Alam ng Lord ang kaibuturan ng puso. Alam ng Lord ang nagtatago. Alam ng Lord ang walang puso sa Kanya. Amen mo ba? Kaya si Elijah, kaya niyang habulin itong mga sinungaling ng mga propeta ni Baal. Alam ng Lord yan. You can challenge the liars pag ikaw lingkod ng Lord. Pero kung hindi ka lingkod ng Lord, kung alam mo yung puso mo may mali, hindi ka connected sir, hindi mo sila ka-challenge. Amen mo ba? Kasi alam mo, may mali. Amen mo ba? Kaya gagawin mo na lang, i-blame mo, babatuhin mo yung tao, ganito kasi, ganito. Pero ang totoo, lalo mo lang dinadagdagan yung palo sa'yo. Amen mo ba? Totoo yun. Every time you defend yourself, dinadagdagan mo lang yung palo sa'yo. The Holy Spirit is leading you. Kasi nga matigas ka Amen mo ba? Every time na pag kinukulit ka, lumalaban ka, matigas ka, tingnan mo, Holy Spirit wala na sa buhay mo. Wala na. Amen po ba? Si Elijah, ganun po. Inamin niya, sabi niya, tipunin ninyo, hindi ko na babasahin yung buko, pero ang nangyari po dito, inamin niya lahat ng propeta ni Baal. Sabi niyo sa 1 Kings, sa binasa natin kanina, verse 8, verse 2, 8, and 11, inamin niya. Sabi niya,
Dahil marami, isipin mo, dapat ka siya yung magpili kasi isa lang siya. Pero sabi niya, sige, dahil marami kayo, kaya mo na magpili. Ang tanong ng iba, di ba, pag isa lang ikaw, ako mauna ako isa eh. Pero siya hindi. Matindi yung paghahamon niya. Marami kayo, ikaw mauna. Hinamon niya talaga yung mga sinungaling. Di ba? Talagang yung mga sinungaling, hinamon niya. At make sure, pag maghamon ka, totoo ka ha. Kasi pag maghamon ka, sige, totoo, ikaw rin ang mayayari. Amen. Maghamon ka, nagpagyak ka. Amen po ba? Make sure mo rin kung naghamon ka, hindi ka naghamon dahil sa pride. Kasi yan ay kapagsak mo. Amen po ba? May mga kilala akong tao naghamon-hamon. Ayun, namatay. Hamon pa more. Iba maghamon ang Kristiyano sa mundo ha? Ang Kristiyano ka naghamon na nanalo. Pag Kristiyano ka na naghamon ka, at nanalo ka, ibig sabihin Kristiyano ka. Pag Kristiyano ka naghamon ka, natalo ka, ibig sabihin ibig ka. Amen. Kasi ganun sa mundo eh. Yung mga naghamon-hamon, hindi na nanalo kasi yabang lang. Di ba? Kaya kung kumakulang ko na totoo. Amen mo ba? Make sure mo kung naghamon ka, nasa katotohanan ka. Kasi pag nasa katotohanan ka at yung puso mo tama, magtatagumpay ka. Sigurado mo yan. Pero syempre, makinig ka sa boses ng Lord. Baka niya hamon-hamon ka, pero wala sinasabi ng Holy Spirit. Amen po ba? Ako, bago ko maghahamon, ang sinabi na talaga ng Lord. Dari, pag may paparik akong tao, sabihin ng Lord, ilagay mo dyan, para sa ako ng Diyos, mapano sa akin sa pagbalik ka, at ako bahala sa tao niya, pagbalik siya. By the grace of God naman napapalo sila. Alam mo ba yun? Amen. Pero yun ay pag-ibig ng Lord sa inyo. Amen po ba? At pinapakita lang din talaga doon ng Lord na buhay siya, kaya makinig kayo sa Kanya. Amen? Hindi ko naman yung ginagawa para sa akin, para sa inyo. Amen po ba? At alam ng Lord na hindi yung ginagawa para sa akin. Hindi. Pwede ko namang hindi ko na kayo i-correct. Wala kayo sa buhay niyo. Pero dahil mahal kayo ng Diyos, kukorek kayo. Amen po ba? Sa ibang tao, pag pasaway kayo, iniwan ka na nila. Totoo yan ha. Sa ibang tao, pag makita nila pasakit ka na pasakit sa ulo, bahala ka na. Diba? Bahala ka sa buhay mo. Wala kang paalam sa iyo. Pero ang Lord po hindi gano'n. Amen po ba? Kaya ang point dito, gano'n po sa inyo, sinamon niya. Hinamon niya yung mga sinungaling. Sabi niya, mag-ano kayo dyan, inasal niya pa. Diba? Sabi niya, sige, tawag pa kayo. Baka nakatulog yung Diyos, no? Baka nasa CR. Baka nagpapahinga. Ganun katindi yung makita mo dito na si Elijah. Talagang siya, grabe yung nga. Alam mo dito ang Kristiyano, ayaw kong muli ng sinungaling. Amen mo ba? Totoo yan. Kaya mo pag Kristiyano ka, kaya mo na sabihin. Hindi pong maghahamon ka talaga ng... Pero make sure mo na yung paghahamon. Hindi ka naghahamon para itaas mo sarili mo. Amen? May mga naghahamon para iyabang mo sarili nila. Yung tipong hamonin ko ito pag nanalo ako, sikat ako. Hindi. Ang paghahamon na gusto ng Diyos, yung naghahamon ka para itaas si Jesus. Amen? Amen po ba? Alam mo yan, parang papatunayan sa inyo ng Diyos na buhay siya. Amen po ba? Na siya ang reason bakit tayo nandito. Amen po ba? Yun yung point. Pero kung hindi ka kaya maghamon, scan yourself. If may panindigan ka mabilis sa Kristiyano. Amen po ba? Amen po ba? Kasi alam mo sa church dito sa church, hindi pwede na hindi kayo marunong Kasi, paano nyo makakomplanta ang sinungalingan kung hindi ko marunong maghamon? Paano? How can you confront the lies? Isisita ng prinsipyo ng kasinungalingan. Kung hindi ka puskos, hindi mo kaya kamunin ng kasinungalingan. Tinan mo, iba sa inyo sa work nyo, nadadaya na kayo. Hindi kaya confront the lies. Sa school, dadaya. Sa pamilya nyo, dadaya. If you don't know how to confront the lies, ikaw na rin po sa kasinungalingan. Amen po ba? Pero kapag marunong mo hamunin kung sino sinungaling, hindi ka po madadaya. Amen po ba? Yun po ang kaya talagang sabi nga ito, nagsisigawan pa sila, nadudugo na sila, diba? Amen po ba? Kaya even dito sa church, talagang may mga tao dito talaga dati na hinamon ng Diyos. Hinamon nila yung Diyos eh, hamunin din sila. Alam mo yun? Yung pag hinamon mo ang Lord, hamunin din ikaw ng Diyos. Pero hindi ako naghahamon sa iyo si Lord. Gusto kong ipakita sa inyo ang buhay ng Diyos dito. Amen po ba? Amen.
Totoo po yun. Talagang buhay po ang Panginoon. Amen? Buhay si Jesus. Amen? Amen po ba? Nehemiah 6:5-8. Ito po. Sa ikalimang pagkakataon, inaniyahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham. Ganito ang mensahe. Bali-balitang iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak ng himagsik. Kaya itinatayo mo muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw ang hari ng Juda. Tiyak na alam na ito ng hari. Kaya tumarito ka kaagad, pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko. Walang katotohanan ang pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga yan. Yan. Ibig sinihin kaya. Ginawa-gawa siya ng kwento. Gawa-gawa lang ng kwento yung mga tao. Ay, ganito kasi, ganito muli. Pero alam mo po, ang sa akin, dito sa Diyos, marami na ganyan. Gawa-gawa si pastor kasi ganito. Sige, subukan. Go nyo. Make sure na totoo yan. Amen po ba? Ganito po si ganito. Make sure mo. Hindi ako perfecto. Nagkakasala ako, pero alam ng Lord yung sinasabi na hindi totoo. Amen po ba? Okay lang kung totoo eh, kaso hindi totoo eh. May mga ganun. At sa inyo din, ganito, pero nagandaan mo. Kung alam mo na sa totoo ka, panindigan ka. Amen po ba? At si leader kasi ganito, si leader kasi ganito, ikaw kasi ganito. Baka ikaw. Amen po ba? Amen po ba? May mga ganun, hindi po. May mga tao talaga na, bilis mag-ugo lang ito, may pakpak ang balita. Diba? Sa church na natin, may mga iba, may nakarating sa akin, ganito. Hindi ko naman hinahanap kung saan kumarating ang balita. May pakpak talaga. At salamat din sa mga tao na ginagamit ng Lord. Kasi nga, sila yung ginagamit at taga-sumbong ba? Pero hindi mo kalooban na magpapalasumbong ka. Amen po ba? Alam mo, ayoko rin sa lahat ng palasumbong. Ayoko lang ganun, sumbong. Pero pag kinugit ka ng spirit, doon ka lang magsabi. Pero kung lagi na lang sumbong ka kay Lord. Amen po ba? Alam mo, hindi masaya yung pastor. Para sa akin, hindi maganda yung palasumbong ka sa pastor. Ako hindi ako palasumbong ng pastor. Pag may mga nakikita akong mga mali, ako nagpo-part-twist ko. At kung pagdadagdagan ng problema ng pastor. Lagi nga meron ang dating leader na yung pinatawag pastor sa church, handle ko. May jowa-jowa. Leader jowa-jowa kasi. Tapos pinatawag sa church, sa office. Sabi ng pastor sa akin, alam mo ba, Vince? Yun sila. Opo, pastor, matagal ko na naman. Sabi niya, ba't yung malaki nasabi? Kaya ko na tumaas ko sa inyo. Saka pastor, ilang beses ko na winarangin yung dalawa na yan. Dami na kakakita sa kanila. Sabi ko, hanggat maaari, hindi na po ako nagpulang sila. Biyan pa sila po ang ulit, pero ganun talaga. Sabi ng pastor sa kanila, alam ko naman, hindi na siya punta na talaga sa ministry. Pero, hindi mo siya magsumbong, hindi nagasumbong pa rin. Pero alam mo yun, pansin ko yung mga sumbong ngayon, ano maligin sa Lord? Anong purpose pag nagsumbong? Para sabihin, ikaw yung magaling? Amen po ba? May mga tao kasi pala sumbong para sabihin sila yung malapit. Pero ang totoo, hindi naman sumusunod yung mga pala sumbong. Amen po ba? Amen po ba? Hindi sa lahat ng oras. Meron din na kailangan magsumbong. Pero mas the best pa rin yung pag tinanong ka doon ka magsagot. Amen po ba? Amen po ba? Yun yung point na may mga tao kasi talagang may sumusumbong. Pero napaka-importante na ikaw mismo sa Christian. Sabihin mo na lang, ikaw mag-correct. Ikaw, gusto mo pa ba na isumbong ka sa akin o ako mag-correct sa'yo? I-correct ka na lang ng tao agad. Pag ako nag-correct sa'yo, parang nag-block talaga kita. Ako, totoo na, mas gusto ko i-correct na lang ako kasi malala ko ni Pastor. Amen po ba? Minsan na naman ito na napapansin ko. Some of you here, ayaw ko kayo na-correct yung ibang leader. Ang gusto niyo ako lagi nito correct. That's pride. Amen po ba? Tatandaan mo yan, pride yan. Hindi ka lalago kung hindi ka na-correct ng ibang leader. Amen! Tatandaan mo yan. Some of you here, matamaan ka, pero totoo to. Alam ko yung kasi dito, may habang kayo pag pinakorek ng ibang leader. Porkit nasa matagal ka sa church, matanda ka, hindi ka mapapakorek. No. Amen po ba? Amen! No. Mayabang ka pa ganun. Tinan mo bunga mo wala. That's pride. Amen? Amen po ba? Amen! Hindi porkit ikaw yung mataas, ikaw yung malapit sa akin. Hindi.
Hindi ganun. Ako, kinukulit ako ni Kuya Marky. Ha? Kahit basta kinukulit niya ako. May mga leader na kinukulit dito ako. Ha? May mga, at kahit kayo natatanggap ko yung correction ninyo, naging ako na sorry sa inyo. Ganyan po ba? Alam niyo yan. Pag may hindi ako sorry, may mali ako. Diba? Pero sa ako magbigay, mayayabang. Pag kinulit, alam mo, busik. Pag sinabi, alam mo yun? Yung pag pinagsabihan mo, lalaban din. May dependency sa sarili. Mayabang ka. Alam mo ba yan, mayabang ka kapag gano'n? Ha? That's pride. Amen po ba? That's the reason ka lumalago. Amen po ba? Okay lang kung mali, pero gano'n, mali. May mali. Amen po ba? Yung correct, alam mo, dahil sa magkakaroon yung effective sa pag-correct sa iba, kasi hindi lang nagpapakorek talaga. Amen po ba? Kahit mag-correct ko na mag-correct ka dyan, papatigasin lang din lalo na ito kasi hindi ka nagpapakorek eh. Amen po ba? Amen po ba? Like a boss ka. Amen po ba? May mga gano'n, hindi po, ay, hindi ako pwede correct ito, magpapakorek lang sa akin, leader ko. Hindi ako magpapakorek ito, magpapakorek sa akin si pastor lang. Hindi. God use other people to correct din ikaw. Amen? Pwedeng gamitin ng Lord ang primary, ang 144, pwedeng gamitin ng Lord yung katrabaho mo. Lahat pwedeng i-correct ka. Ang point dito, meron ka bang correct, pusong handang magpa-correct? Amen? Kasi kung wala, mawawalan ka dito. Kasi ang buhay Kristyano, pulot ng correction. Amen. Amen po ba? Amen. Marami akong manalinig na report. Ay, pastor, ito kasi, pag kinulit mo, ganito, ito. Almost lahat kayo. Yung mga ganun, may mga palaban. Pag sagot din talaga, ganito. Pag kinulit, dalaman. Hindi depende sa sarili. Alam mo yan? Yung pag sabihin mo, ay, kasi ganito. Ako dati sinabi na kung hindi na ako spiritual, hindi na ako salita. Kasi, naniniwala pa rin ako na hindi mo kailangan depende sa sarili mo. Kung ako naman okay lang. Sa church naman, alam ko naman nakalismak sa buong church, doon ako nakakilos. Pero pag ako lang, sige, go. Pero pag buong church sinadamay, masasalita talaga tayo. Diba? For example, dahil sa church, pinapapakalat kung ganito. Salita na talaga ako. Gusto nyo pala ng totoo. Ito yung totoo, bakit ko yung ginagawa? Ay di magugulat kayo. Ngayon po ba? Yun yung point. Pero pag bonus na ako lang, sige, tatanggapin ko yun. Lalo yun, sabi sa akin dati, nakapit sa hindi kami spiritual. Okay. Punta lang sa rescue, pray ako. Lord, sige po, Lord. Hindi na ako spiritual, please God. Lord, ako spiritual. Yung iba pag mahabang lahat. Alam mo, mayabang ng tao, hindi ka push. Amen? Sabi sa Bible, ang taong mangmang, tingin nyo siya lang ang tama. Amen? Amen. Wala naman bunga. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang taong matalino, tumatanggap ng payo. Amen? Amen po ba? Amen. Malinaw po yan ha. Kaya hindi huwag kayong palasumbong ha. Amen? Hindi nakakatulong sa paglago ng palasumbong. Amen po ba? Pero pag once na tinanong kita, sabihin mo ako. Kasi yun na rin yung pagkakataon para marinig yung totohanan. Na yun pala yung bunga, bakit may gano'n. Kasi dito may mga leader na hindi naman talaga pala sumbong. Pero nagtatanong kasi talaga ako. At hindi ko pwede magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, yari ka sa Lord. Ha? Ngayon, pag may mga leader din nagsabi sa akin, tinanong ko sila, tanong mo yung totoo. Kasi totoo may mga ibang leader talaga magaling magtakip sa kapwa leader. Magdalit talaga magtakip. Yung pinagtatakpan mo kahit wala namang problema. Pero yung pag tinanong ka, pag sinabi mo, kasi hindi mo siya pinagtatakpan. Pero pag tinanong ka, yung sinabi, pinagtatakpan mo rin talaga. Ngayon, pag sinabi mo sa akin, sipin na lang na way yun ng Lord para makorek ka na. Amen po ba? Kasi hindi ako nagtatanong basta-basta. Pero pag may mag-servicer na ako, tatanungin ko na, ano to? Ay, ito po kasi talaga pastor ito. Huwag kang magagalit sa kanya. Magalit ka sa iyo. Amen po ba? Magalit ka sa ginawa mo kasi way ngayon ng Lord para i-correct ka. Nagpipray ka, i-correct ka, tapos tinurek ka ng pastor, ayaw mo. May mga ganun, nagpipray ka, tama ka naman, tinigil ka. Tapos tinurek ka, ayaw mo. Yan yung mahirap. Kaya tingnan, di ba, balansin mo yan. Amen?
That's, yan ang yung mga kasinungalingan talagang inahamon niya. Sabi dito, awit 52:1-5. 1-5. O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ng mamamalagi. Balak mo'y wasakin ng iba ng iyong matalim na dila ng pagsisinungaling. Taong sinungaling, ang iba'y gustong saktan ng salita. Kaya't wawasakin aalisin ka ng Diyos sa loob ng tolda sa mundo ng buhay aalisin ka niya. Alam niyo po totoo, lahat ng sinungaling aalisin ng mundo. Amen? Amen. Lahat ng mahilig mong wasak aalisin ko ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Yan yung point ng Lord kapag mahilig ka gumawa ng kwento sa ibang tao. Dito sa church, for example, pag magsusumbong sa akin, Pastor, ganito, gusto mo muna ng pruweba. Meron ka dati, sumbong sila sa akin, Pastor, nahuli lang sila. Sabi ko, nahuli daw nila. Hindi daw nila kaya kising, pinakumbit daw sa Holy Spirit. Sabi ko, kasi ang totoo din nun, may mga nag-discern na ako something wrong. Wala lang confirmation. Sila yung confirmation. Pero sabi ko, Lord, ayaw ko muna ito i-correct hanggat hindi ko nakikita, nakita ko. Pagkakataon, tinatawag ko ng lumasan. Ayun, iyak-iyak. Kasi nakita ko na, marami silang nakakita eh. Hindi ako masagasang bitiwala pa nagasubo. Hindi. Pero pag na-discern ko may mali, nakita ko may mali. Salamat sa mga confirmation. Ganyan mo ba? Amen. Pero yung point natin dito na kapag ikaw ay ito magagawa ng kwento sa iba, hindi naman totoo, mag-ingat ka po. Aalisin ko ng Lord lahat ng mga taong sinungaling. Amen? Amen po ba? Amen. Huwag na huwag kang manunira ng ibang tao. Amen? Amen po ba? Amen. Huwag, hindi pong sisiraan mo siya, sasabihan mo ganito. Magkaiba yung kumbaga, yung sabi nga, may sasabihin kasi, pero hindi mo na ka naninira. Naninira ka na. May sasabihin kasi, hindi naman ako naninira. Naninira ka na. Kalokohan mo. May mga tao kasi talagang mahilig silang naninira. Amen? Yung wala sa topic, wala naman talaga, bigla mong alay na, ay, iba usapan ko yun. Amen po ba? Amen. Mas maganda, ibang usapan naman yung tinatanong ka. Dahil tatanungin kita, kumusta to? Nakikita mo dun sa kanya. Hindi ka magsagot. Tatanungin kita na ganito. Kung hindi magsagot, hindi naman pa hindi tinatanong ka. Kasi may gusto lang, hindi naman kasi ako omnipresent, omniscient, hindi ko alam. So, may pinapatawag ng Lord, pinakausap, para ma-confirm kung totoo talaga. Kasi bago i-correct, i-confirm muna. Amen po ba? Ay mga ganun. Amen po ba? Pero ibig sabihin, kasi ikaw naman, sinisiraan mo kay pastor. Kung alam mo lang, pasalamat ka kay nakikita kasi hindi ka pa na susumbong na sira ka na. Amen po ba? Totoo. May mga iba na alam mo, ayos na hindi ka ayos. May discerning spirit po. Amen po ba? Amen po ba? Yan. Ito sabi dito, Job 6:28-30. Tingnan ninyo ako ng harapan. Hindi ko kayo pagsisinungalingan. Lumalabis na ang mali ninyong paratang. Tigilan ninyo yan, pagkat ako'y nasa kapuliran. Akala ninyo, sinasabi ko hindi tama, hindi ko nakikilala ang mabuti masama. Si Job, sinasabihan siya ng mga kaibigan niya na, ito ginawa mo, ito ginawa mo. Pero alam mo ni Job na talagang siya nagsisinungaling. Amen? Ayaw mo tumibig ng harapan kapag totoo ba? Amen po ba? Ito. Pero yung mga sinungaling, yuko yan. Yuko. Ganun agad yan. Hindi makatitig na. Sinungaling na hihiya. Amen. Totoo yan. Ang mahihayin, sinungaling. Kaya si Diyos kung mahihayin ka, sinungaling ka. Totoo yan. Dito, pag alam mo sinungaling ka sa harapan ng Diyos, mahihayin ka sa kapwa kasyano. Amen. Hindi ka makakamay. Kasi nahiyak ka. Kasi alam mo, kasi sinungaling lang din sa buhay mo. Amen po ba? Pero pag alam mo na mumuhay ka sa katotohanan, masaya ka. Kaya payong-uyong ko kasi alam mo, sinungaling. Sinungaling talaga. Tatandaan mo, ang sinungaling, walang lugar sa karya ng Diyos. Amen? Lahat tayo nakapagsinungaling. Pero ibang usapan yung karakter mo yung sinungaling. Amen po ba? Amen.
Lahat naman nakapagsinungaling, pag ibang usapan yung buong buhay mo talaga ngayon, kasi ako na sinungaling ka pa rin. Alam mo kapag sinungaling mo sa harapan ng Panginoon, hindi mo totoo yung pagkilos sa buhay mo. Amen mo ba? Amen mo ba? Kahit anong counsel sa'yo, kung sinungaling ka, wala po talaga. Amen? Yan. Ganyan po sabi ni Job, tingnan mo ako ng harapan, hindi ko kayo pasinungaling. Kapag alam mo yung puso mo tama, yung motibo mo tama, hindi siya para sa'yo, para sa Diyos siya, kaya mo titigil yung tao harapan. Amen po ba? Amen. Totoo yan. Kapag sincere ka, genuine, totoo, para sa Diyos, hindi para sa'yo, hindi para sa sarili mo, kaya mo yung tao harapan. Si Job, ganun po, kaya niya. Pero kapag pag-yuko, alam mo na yan. Kung kay pastor ka dati, gusto niya, kapag kinukorek, nakangiti, hindi nakayuko. Pag nakayuko, papagalitan ka pa niya lalo. Ganun sa amin. Ay, pastor, pag nakayuko, papagalitan pa kita kasi talagang meron kong ginagawa. Pero pag nakangiti ka, siyempre hindi mo napapagalitan. Ikaw pa naman masaya pag kinukorek. Wag na. Ganun, hindi kong tinanong dati yung pinapagalitan lang kasi nakangiti ako, sabi mo sa patawa-tawa ka pa dyan. Isip ko, sabi mo kasi dapat nakangiti. O, di nakangiti tayo. Yung iba, mapinapagalitan. Ganun talaga pag sinungaling. Amen po ba? Amen. Ganun talaga. Ganun yung puso ng mga tao lang. Alam mo yung iba, ayaw. Meron iba, yung ko, wala din naman nagbabago. May mga tao na nakailang yung na, wala nagbabago. Eh, nakasawa mo pa yung ko, wala nagbabago. Yung pag pinapagalitan, pagdating ng linggo, wala ulit. Parang kayo asilin eh. Alam mo yun? Yung tipong talagang huwag mo po sa kasinungalingan. Amen mo ba? Amen. Amen mo ba? Awit 24:4. Ang taong malinis ng buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi ko sumusumpa sa kasinungalingan. Amen? Dahil po yan, ang taong malinis ang buhay, hindi sumasamba sa Diyos. So kapag may iba kong Diyos, kalimutan kay Yahweh, parang ilagay mo. Amen? Si Lord lang dapat ng Diyos natin. Amen mo ba? Automatic, marami na agad. Pag sumusumpa ka sa kasinungalingan, marami na agad yun. Amen mo ba? Amen mo ba? That's number 2. Ang totoong Kristyano, kayang hamulin ng kasinungalingan. Amen? Hindi para itaas yung sarili mo, hindi para itaas ang Diyos. Amen? At kapag naghamon na hamulin ka, make sure mo na ang purpose mo para si Jesus itaas. Si Elijah ngayon ngayon namin mga propeta ni Baal. Kasi nga, wala na mga bastos na yung mga lahat ng Israelites. Hindi na nila sinasama si Jesus. Wala na. Kaya talaga Elijah sabi, sige, go. Talagang sabi niya, pag nahamon ko kayo, na, nandun na siya sa point na hamon na talaga to. Ang purpose ko ay naghahamon, hindi para sa sarili, para kay Lord. Amen po ba? Huwag ka maghamon para itaas sa sarili mo. Maghamon ka para sundin yung manuban ng Panginoon. Amen? Magkaiba. Alam niyo ang nagpupuso ni Elias. The reason niya bakit hinamon ng mga tao ito. Kasi gusto niyang patunayan na buhay si Yahweh. Amen? Kung naghahamon ka para yung sarili mo ipagtanggol mo, hindi ka sasamahan ng Lord. Amen po ba? Ang purpose natin naghahamon para si Jesus dapat ang mataas. Amen? Amen. Yan ang totoong Kristyano. Tayo maghamon. Amen po ba? Pag hindi, alam mo na. Amen po ba? Amen po ba? Pag hindi, kahit magsayaw-sayaw ka pa dyan, kahit mag-iyak-iyak ka pa dyan, mag-ano ka pa dyan ng dugo, maglaslas ka katulad ng gano'n ito, walang sasagot sa'yo. Amen po ba? Kasi nga, wala eh, umul na sila di, umul ka pa, ano bang ginagawa mo, iyak-iyak ka pa, wala. Kasi sinungaling ka rin eh. Amen po ba? Amen po ba? Tinanong nyo ito, iyak-iyak sila, bulungan sila, wala pong mangyayari. Kaya number 2 ang totoong Kristyano, kaya mong hamunin ng sinungaling. Amen? Alam ng Lord kung sinong sinungaling yung puso. Marami kasing tao pwedeng maganda ang sinasabi, pero yung puso, alam ng Lord. Amen po ba? Amen. Number 3, He knows the living God and He is connected.
Ang totoong lingkod ng Panginoon, kilala niya ang Diyos niya. Amen? Si Elias mismo, sabi dito, sabi sa 1 Kings, chapter 18, yan, sabi dito po, nagsalita si Elias sa buong bahay, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang lahat. Sabi dito, nagsilapit ang lahat, inayos na kaltar ni Yahweh na matagal ng bumuhok. Kumuha siya ng 12 bato at tumas ng bilang ng alipin ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Fast forward, sabi dito, hindi ko na pagbasahin, hinapunit na lahat, makikita na dito na, sabi ni Elias, buhusan niyo pa ng 3, 4 na beses pinuhusan niyo. Ibig sabihin, yung alay, basang-basa. Ganun katindi yung pasimpleng, ni Elias. Pasimple lang pero gusto ko ipakita nila ni Elias doon na, basahin mo ba para makita nila yung Diyos ko. Sa kanila, walang binasa, walang bumaba. Sa kanya, 4 na beses pa. Kasi kilala niya yung Diyos niya. Ngayon po ba? Doon makita na talagang kilala ni Elias yung Diyos niya. Hindi siya nagdududa. Ikaw, kilala mo ba talaga yung Diyos mo? Kilala mo ba talaga? O baka mouth lang ang nagpo-profess, pero hindi mo talaga kilala ang Diyos. If you know your God, kaya mo rin talaga itong gawin. Amen? Hindi, ganin mo ba? Anuin mo ba? Buhusan mo ba? Makikita mo bababa ng apo ng Diyos. Amen po ba? Ulit ako na lang pa, ulit ako nalibok sa mga tao na pinagdidigaan ng Diyos lagi. Ulit. Kaya hindi ko nikilusan kasi lagi ka nagaduda. Mananampalataya kapag linggo, Lunes, duda. Hindi ko ito naman Kristyano. Amen po ba? Amen? Kung sa mga basic, isipin mo sa mga bagay pa lang na maliit, nagdududa ka na. Kaya mo ba kahit yung kulit-kilala dyan? Yung ganito? Sigurado, baka kasama ka na ni Baal. Amen ba? Pero siya iba, buhusan mo pa. Kasi ito na, ang nangyari, noon din, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog. Ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig ng kanal ay natuyo. O lahat ng ginawa sa tuyo. Sabi dito, nang makita ng mga tao nangyari, nagpataripan sila sa Diyos. Si Yahweh ang Diyos. Sumigaw sila, si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lang ang Diyos. Yun. Makita natin ang purpose bakit si Elijah naghamon para manalalahanin si Kristo. Amen? Sometimes, kailangan mo talaga hamunin yung mga tao para makita nila ng buhay ng Diyos. Pero ang purpose nun, hindi para sa atin, para sa kanila. Magkalagoob sila sa Lord. Amen? Pasalamat, alam mo, sa mabuhay, magpasalamat yung kapag hinamon ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka hinamon, hindi ka mapapalo. Hindi ka mapapalo, wala ka dito. Amen po ba? Amen. Kapag hinamon, kasi ito, hindi hinamon ni Elias ito para mabalik ang mga lingkod ng Diyos. Kaya tinan mo, lahat ng tao nagsamba. Amen po ba? Lahat. Pero ang magiging dito, yung mga propeta ni Baal, lahat sila pinagpapatay. Lahat sila pinagpapatay. Kasi wala nang kapatawaran ng mga ginagawa nila ng gano'n. Kasi sumama na sa Diyos, nagpayag na kayo ng mga prophecy na hindi naman totoo. Alam niyo ba, kumbaga, talagang matindi lang yung ginagawa nila. Saka siyempre, in a full knowledge of God, nakita na ng Panginoon ito ang propaganda ng Baal. Na lahat ang plano magbago. Propeta na talaga sila na Baal ang gabang buhay. Kaya pinapapatay sila ni Elias. So dito makita natin na ang totoong Kristyano, kilala mo yung Diyos mo. At sasamahan ka. Ayun po ba? Joshua 14:12. Katulad ni Caleb. Sabi dito, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakingan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila sa lupaing iyon, gaya ng pinangako niya. Makita na po ibang klase po. Alam mo may giants, pero hinilig ka pa rin. Ikaw, hindi mo pang alam na giants yung panilig. Ha? May mga Kristiyano mo yun, ayaw naman yung lagi ka na lang to believe. Ay, dyan, namin siya ba't ka na malago? Ayun po ba? To believe. Ito matindi. Diba, ayaw ko takot sa pura yun. At
takot kung maiiwan ka talaga sa Ehipto. Amen po ba? Mamamatay ka sa desierto, hindi ka makapasok ng promised land. Amen po ba? Ito ibang klase, oh. Sabi ni Caleb, ibigay mo sa akin. Alam mo naman maraming ganti doon. Diba? Pero, sabi niya, sa tulong ng Yahweh, papalayasin mo sila. O, diba? Matindi ang faith niya. Kilala niya yung Diyos niya. Amen po ba? Kapag kilala mo po yung Diyos mo, ganito yung pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Kapag hindi mo kilala yung Diyos, ikaw aalis din sila. Amen po ba? That's number Alam mo yun? That's Joshua. Ito pa, David. 1 Samuel chapter 17, verse 26, verse 32, and verse 37. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mong makakapatay sa Filisteyong yan at sa makapagpapaalis ng kahihiyan sa Israel? Sino ba ang pag-aanong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Pagdating niya sa or sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sabi dito, binugtong ka ni David. Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mabugang sa liwan ng mga oso. Iniligtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka ng mga ilaw. Makita mo si David, wala sa kanyang nag-push na mamunod si Goliath. Siya mismo nag-amod. Tingnan mo ba? Ikaw lagi ka pang pinupush. Paano wala nagpupush sa'yo, kawawa ka? Alam mo, hindi kayo dapat masanay na lagi kang pinupush. Promise, you will not grow it lagi ka lang pinupush ng pinupush. Walang mangyayari sa'yo. Para walang pinapatunayan at ito yung sinabi ng kaaway sa buhay. Ganun po ba? Not all the time, ipupush ka ng Lord. Si David, hindi kasi sa pinush. Siya mismo na pusa. Kahit kung magpatay ng templo ng Panginoon, hindi siya pinush. Siya yung may gusto. Yun yung gusto ng Lord. Yung ugali na hindi ka na kailangan laging sabihan. Lagi ka dapat kumikilos. Dito, sa you, majority, lagi ka dapat sabihan. Lagi ka dapat paalalahanan. Lagi ka dapat remind na minsan, puspos ka pa ba? Kasi if you are thinking na dapat sila sabihan. Dapat consistent ka eh. Amen po ba? Amen po ba? Totoo naman eh. Sabi ko, bakit may mga ibang Kristyano lagi dapat sabihan? Bakit kailangan lagi? Kailangan ba lagi ka na lang sabihan ng sa comfort zone? Hindi ka ba makalabas mag-isa? Amen ba? That's the sign na you are baby. Walang baby na kayang lumabas ng comfort zone. Mga matured lang ang lumalabas sa comfort zone. Amen ba? Amen? Amen po ba? Alam mo, marami na pupunta sa internet sa self-pity. Yung lagi na lang kinakawa yung sarili. Ayun, hindi na talaga ako na. Ano rin siya ng pamapahal. Ito, if you want mapanood kayo ng mga health testimony, makita nyo, marami na po tayong pwede sa self-pity. Yung lagi na lang, ganito na lang talaga ako, wala nang mag-aano sa akin. Kasi hindi yan mas pinito binigay ng Lord sa akin. Hindi kahinaan ng loob. Amen po ba? Kaya ikaw yung tipong laging pinupush, hindi ka makapagpapag katulad ng kay David. Si David hindi siya pinush, diniscourage nga siya. Sabi nga sa kanya ng kapatid niya na pamanay, hindi na ito ako dito. Di ba, magbabantay ka lang ng tupa? Di ba, tingin sa kanya mga taga, tingin sa kanya, tagabantay lang ng tupa. Pero sabi niya, tapos sabi sa kanya ni Saul, bata ka pa. Pero sabi, hindi. Kasama ko si Yahweh. Makita ko dito na kilala niya yung Diyos niya. Amen? Kung kilala mo ang Diyos mo, hindi mo na kailangan ng tao para mapilit ka. Automatic makikita ka kaagad. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na kailangan ng ganun. Kahit na kayo miscontain sa dito ko eh. Kumaga, even kami ng pastor dati, hindi kami nangumit lagi. Every Sunday. Paulit-ulit naman ako din. Alam mo, Lord, din. Pero ayaw ko kasi maging masyado ka for natin. Alam mo yun, title lang. Hindi. Dapat may bunga. Amen mo ba? Dahil sabi sa Bible, by their fruit you will know them. Amen mo ba? Amen po ba? Makita mo si David, hindi siya pinush. Pero kilala niya yung Diyos niya, kaya naglago siya. Amen?
Ito pa, si Moises, bilang chapter 16, verse 26 to 34. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng sasamang taong ito. Huwag ninyong hihipungin ang anong ari-arian nila at baka kayo malipol na kasama nila dahil sa kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda nila Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda, kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinubo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at hindi ko sa inyong kagustuhan. Kapag ang mga taong ito ay namatay sa sakit o karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako sinubok ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pagkaraniwan ng Diyos, bumuka ang lupa, sila'y nalulod ng buhay, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, sila'y nalibig ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga ito kay Yahweh. Hindi pa sila natatapos sa pagsasalita ni Moises, bumuka na ang lupa at dinulod ng buhay sina Korah pati ang kanilang mga pamilya at kanilang. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan. Dahil sa kanilang saksihan, lumayo tayo dito. Ang sigawan nila, baka pati tayo nalibing ng lupa. Yan. Makita mo. Sa panunod natin, nangyari yan. Oo. Maraming mga taong nalalaman ng lupa. Totoo po yan, ha? Diba? Yung mga cellphone, meron nga nagsabi sa akin, Pastor, grabe yung mga ginagawa ng Old Testament, no? Sabi ko, hindi. Parang lang yan sa ginagawa ngayon. Dahil sa Bible natin, ilaan ng lupa. Ayun, may mga kayo nakain ng lupa. May mga natatamag ng lupa. Diba? Sa Bible natin, nakain ng mga ngayon, hindi marami ng mga patay. Yung mga tindaman pa ng kidlat. Hindi na lang nakasulat sa Bible. Pero kung ano nangyari ngayon, nangyari din doon, nangyari din ngayon. O, tingnan mo ngayon. O, kung ilalagay mo sa detalye ng Bible itong nangyari ngayon, at pinadalahan ng Lord ng salat ang bansa Pilipinas. O, diba? Maraming nalulog sa baha, maraming namatay. O, sa Bible din sila. Ganyan ba? Amen. Dahil saan? Dahil sa pagsamba. Same lang. Kung anong nangyari sa Old Testament, nangyari din po ang mga yun. Medyo lang sa Bible, yung pagkakasulat, matindi. Talagang matalinghaga. Di ba? Pero kung gagawin mo rin ngayon, susulat mo, dahil sa pagsamba sa Diyos ng banang ito, pinadalan sila ng Panginoon. Ganun pa rin. Wala. Una, linggo. Sunod, ganito. Amen? Ganito ang Palawan. Alam naman natin kung grabe kayo dito sa North. Doon yung mga doon yung mga turista. Parang shutdown yung linggo. Diba? Mga akala rin grabe. Pero huwag tayo makampani sa lara. Amen? Amen ba? Kaya makapanti. Huwag tayo makampani ang buong Palawan. Kasi kaya naman ito padala ng mga tsunami. Amen? Amen mo ba? Pero pag ikaw likod ka ng Lord, mabubuhay ka. At kung ka mabuhay, lahat ka naman. Amen po ba? Amen po ba? Totoo naman Yung point, lahat ng nangyari po Old Testament, nangyari din ngayon. Yung mga salat, nangyari din ngayon. Mga balang, kula ang dugo, naging dugo. Ano ba nangyari din ngayon? Naging dugo sa Egypt yung tubig. Sa ibang bansa, naging dugo din naman yung tubig. May mga balang, sa ibang bansa, may balang. May mga nagbagsakan ng mga tipak na yelo. Sa ibang bansa, may mga balita, tipak na yelo. May mga bato pa Diba? Nangyayari din siya ngayon. Hindi mo lang siya makita kasi sa iba ka nakapokus. Hindi mo siya makita kasi nga, iba naman talaga pinupukusan mo yung Bible Mag-asawa gusto mo. Ano gusto mo? Mag-anak. Puro trabaho, yan ang gusto mo. Kaya hindi mo nakita parating na ang Panginoon. Amen po ba? Ito ko naman talaga. Lahat po nangyari sa Old Testament nangyari. Kunwari may mga namamatay ngayon. God is sovereign. Dahil siya bakit po may mga ganun nangyari kasi may nakita ang Lord hindi natin nakita. Amen po ba? Amen. Sa Bible, lahat ng namamatay sa salad, meron pong nakita ang Diyos na hindi natin nakita. Amen? Lahat. Tingnan niyo nangyari sa Cebu.
yung mga kotse. Alam mo, sasabi sa akin, yung isa, lalo lang pinapatibay talaga ng Lord sa akin yung word na wala kang magdala talaga dito. Tinan mo hindi mo na mapansin yung pinaka-center ng halos ng balikat yung lugar ng mga yaman, subdivision. Baha, mga kotse, gusto ko ipakita dito na walang araw natin lahat ng yan. Aircon ka pa, washing ka pa, kotse, wala yan. Sabi ng iba, tabi ko itong pinaghirapan, lahat sila. Tapos naghihirap ka pa sa mundo dito. Amen? Kaya yung sabi-sabi tayo, grabe na yung sasakyan na ito. Alam mo, naruan lang na pinagdala-ano. Diba? Diba? Yan ang sinasabi ng Lord na gusto ipakita ng Lord na lahat ng yan kaya kong umpusin. Mas malala pa po sa last days. Mas malala pa po yung paghukom. Amen? Yun nakikita natin, wala pa yan. Wala pa yan. Amen po ba? May mas matindi pa dyan. Amen po ba? Ihanda mo yung sarili sa matindi na yun. Kasi sa matindi na yun, hindi mo alam kung magkakasakma pa tayo. At kung mangyari ngayon, ang tanong, manindigan ka ba pala Elias? Amen ba? Kaya tinitrain ng Lord ang bawat isa. Amen po ba? Wala pa yan. Kaya ako sabi ko, grabe. Pero ulit na lang, sabi ng Lord, noon at hanggang ngayon, palagi na lang kung ibabala at tigas pa rin yung tao. Amen ba? Tigas pa rin. Diba? Kaya napaka-importante maintindihan po natin yan na lahat ng nangyari rin sa New Testament. Sa New Testament, nangyari na rin po yung lahat. Lahat ng lindol, tinakin ng lupa, nagtama ng kidlat, diba? Nalunod, diba? Yan ang mga yung nangyari, yung mga nilait ng Diyos, patay. Diba nakarang ilitis, naglarap-rap siya. Nilait niya ang Diyos, pagdero ng Diyos, wala siya ng boses. Diba? Meron din joker na joker na dinijoke si Jesus, bigla siyang nahimatay. Yung babae, habang nadijoke siya, bigla siyang nahimatay. Sama niya kasi ng doon sa nadijoke siya, comedy siya eh. Bigla lang sinabi si Jesus after yung sabi na Jesus loves me, pero joke, nahimatay siya. Yan, kung susulat natin sa Bible detail by detail, talagang lahat ng ito biblical. Amen? Sa Bible, maraming nilang ang Diyos, kinarasahan. Amen? Amen. Tingnan niyo po, bakit kinain ng lupa ito, sila Korah? Hindi dahil kinakalaban nila si Moses. Kinakalaban kasi nila ang Diyos. Sinabi kasi ng Panginoon pumunta tayo sa Promised Land. Ayaw nila. Ayaw nila mapas. Tandaan mo, kapag kinalaban mo yung Moses, kinalaban mo yung Diyos. Amen po ba? Kinalaban kasi si Moses eh. Sabi nila, bakit tayo makikinig kay Moses? Kinakausap din naman tayo ng Diyos. Itong mga tao ito kasi, na-promote ito sila. Nung na-promote, nagyabang. Saan mo bihip kapag na-promote kayo nagyabang? Amen po ba? Ha? Hindi po kita na-promote ka nagyabang ka na. Yung pag pinurot ka, hindi na napapag... Wala na. Hindi po. Alam ng Lord na ayaw ko dito. Ayaw ko, gusto ko pa ayaw ko talaga magbigay, ayaw ko pastor. Pero ginagawa natin ito dahil sa isang goal. Sinabi ko ng Lord, amen po ba? Muna yung nag-isa, kung yung gusto natin, amen po ba? Sabi dito, kaya din ako, bumukang lupa kinain sila. If you read the Bible, pakita mo kasi, talagang pinakalaban nila si Moses. Sabi nila na, alam mo, tinignan na nila yung kahinaan ni Moses. Total, humble kasi si Moses eh. Siya yung meekest person. Sabi sa Bible, siya yung pinaka-humble. Meekest person on earth. Eh, sobrang humble niya. Ginaan na siya ng mga tao. Pero makita ko naman paano siya pinagtatanggol ng Lord. Amen mo ba? Kasi siya yung malaban eh. Hindi niya dinigin sa sarili niya, kaya sunod, lalaban siya. Amen? Sige mo, kahit ngayon time na pinalo ni Moses yung bato, galit siya sa tao, pero bato pinalo niya. Di ba? Galit siya sa tao. Nainis siya sa mga Israel, tigas sa ulo eh. Pero hindi niya pa rin nagawa yung mga tao. Bato pinalo niya. Pinalo pa rin siya ng Lord. Kasi sabi ng Lord, pagsabihan mo lang. Kasi sabi ni Moses, salanan niyo ito. Di ba? Pero yung point na hindi. Saka si Moses, kasi makita mo, ilang beses na siya atakin ng Israelites.
Paulit-ulit din sinasabi sa rin pupurusahan ng Israelites. Ganun siya. Sa na inatake, sinasabi nga pa, huwag mo parusahan yung mga ito. Ganun si Moses. Ikaw pag inatake, ang sinasabi parusahan sila. Magkaiba. Diba? Lord, paluin mo sila. Meron akong isang kinausap galing sa kanya, Pastor, pinagpipray ko lahat ng tao, bigyan ko problema. Pinagpipray ko lahat para magbalik sila sa Lord. Kasi natin ko siya, Pastor, alam mo ba, pag gano'n, pagkakita ko ng church, paglabas ko, bakit na ako okay? Sa church, nagkakapoint din nila sa akin na, Pastor, nag-pray ako, nagdala ko talaga na bigyan ng problema lahat. Tapos, simba ko na sa pramahina ko. Paano di ka manghina? Sabi mo, padala sa'yo ang problema. Kung pray mo sa ito, mabalik sa'yo. Pag pray mo na mabigyan ng problema ng iba, problema ka rin. Dapat yung pray mo na i-bless sila. Amen po ba? Kasi pag i-bless sila ng Lord, bakit sila bigyan sila ng problema o hindi? Pero ibang usapan ng Lord, palungin mo sila, kilalo ka rin. Lord, parusahan mo sila, pinarusahan ka rin. Sabi sa Bible, bless those people who persecute you. Amen ba? Amen. Mas okay pa yung word na disiplinahin eh. Pero ibang word yung kasi, yun yung sabi ng word eh. Kung ano pinag-pray mo sa iba, ginagawa mo sa inyo Lord. Kung pinag-pray mo, i-bless sila ng Lord, i-bless din ikaw ng Lord. Amen? Kung pag-pray mo, i-bless sila ng Lord, sila na yung bahala para sila i-pray. Basta pag-pray mo, i-bless sila. Kasi kung anong ginagawa mo sa iba, gagawin din sa'yo. Amen? Amen po ba? Right, ako, sabi ko, parusahan ako ng Lord, kung mali ako, kaya kung tama ako, bahala na ako sila. Wala ko sinasabing parusahan ng Lord. Wala ko sinasabing gano'n ha. Ako ibig sabihin ko na bahala sa Lord, ibig sabihin, siya na bahala kung ano gusto gawin sila. Pero wala ko sinabi na parusahan ng Lord, wala. Kasi ayaw ko sabihin yun. Kasi siyempre, katakot magparusa ng Diyos. Bakit ngayon niya napalagay ng Lord ng tao? Di ba hindi ako yung mamalo? Bakit hindi ako magparusa? Mas okay yung tao, pero pag ang Diyos, di ba? Matindi. Tinanong naman yung nangyari sa paligid natin. May nakapigil ba? Wala. Hindi ba? Tapos yan, meron pang parating. Uwan. Tino. Minsan tino, mag-tino ka na. Ito uwan, di ba? Buti nga hindi iwan eh. Uwan talaga, uwan. Kaya, alam niyo po yan, napaka-importante maintindihan nyo na pamansin niyo lahat ng ito, si Elias, si Moses, si Caleb, si David, kilala nila yung Diyos nila. At the reason bakit sila nagtagumpay, kasi ang purpose nila para sa Lord. Si Elias, kasi gusto niya makilala ng tao si Yahweh. Si David, gusto niya ipagtanggol ng bayan ng Diyos. Sabi, sino ba itong naghahamon-hamon sa bayan ng Diyos? Diba? Si Caleb. Alam kasi ni Caleb na sinabi na rin pumunta sa promised land eh. Kaya sabi niya, ibigay mo siya ng mahigante na yun. Pangako niya ng Lord. Si Moises, siya yung ginamit ng para dalhin sa promised land eh. Kaya sabi niya, lamon ng lupa. Pag kilala, din si Joshua, actually marami pa si Joshua. Joshua ka, pinahinto niya yung oras eh. Para hindi lumubog yung araw, para manalo sila sa labanan. Huminto yung oras, huminto yung araw, huminto yung buwan. Sabi ng Lord, ito na ako ng beses na may mag-auto sa akin. Alam mo sa faith, gano'n ako sa Lord. Gano'n. Alam mo bakit hindi kong kilos yung kamay ng Lord, wala akong palataya. Pero kung may faith ka lang talaga, kamay ng Lord, kikilos eh. Hindi lang oras yung hihinto. Marami. Amen? Amen po ba? Tignan mo, maraming faith ng Diyos eh. Pero take note ha, nananampalataya si Joshua habang nagipaglaban. Ikaw na nag-faith, ikaw wala naman nagipaglaban. Siya, habang nag-agira yun ha, habang nakikipaglaban siya, sabi niya, huminto. Nasa battle siya, nananampalataya siya. Huminto. Yung iba, nananampalataya, wala ka namang ginagawa. Tapos nananampalataya ka maghihinto. Walang hihinto. Ikaw ang huminto sa kasinungalingan ng buhay mo. Amen? Yan ang mga lies ng kaaway. Yung nananampalataya ka na wala kang ginagawa. Huminto ka na dyan. Amen ba? Amen ba? Kasi yun naman ito eh.
Pig. Wala namang pig. Lumakad ka. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya si Lord pumilas kay Joshua. Kasi sabi mo, lumala ba? Habang lumala, bumindok. Amen? Amen? Si Moises, kaya kung minsan pang nilaman ng lupa, humble si Moises utay, pero naghamon siya. Despite na ganun klase ng tao, siya mismo naghamon. Wala si Aaron dito na spokesperson niya. Si Moses ka naghamon. Namon niya talaga. Apat na rin sa mundo sa tinawag niya ako. Sabi niya mga, kapag namatay kayo sa normal na sakit, hindi ako tinawag. So, pag nilaman kayo ng lupa, matindi yung mabigat yung hamon niya. Tinawag ako ng Lord. Nagbuhay yung lupa nilaman. Si Elias, bakit bumukay ako? Hinamon niya na eh. Nag-hamon na siya. Doon na siya sa batil eh. Si Moises nagpunta na siya sa batil eh. Si Caleb naman, di ba? Si Caleb kasi, wala pa siya sa batil. Pero makita mo, marami siyang nabatil na nakipaglaban siya. Amen? Pero para kay Lord yun. Yun yung point. Maraming tao na nagpalataya, wala namang gumagawa. The moment you take action, doon lang gumagana yung faith. Amen? Amen ba? Hindi yung sabi na mananampalataya, na si Lord muna, gagawa ka naman. Hindi. Action ka muna. At habang ma-action ka sa mga ng faith yun. Kasi doon nagkakaroon ng resulta. Lari mo siya mag-evangelize ka. Lord, wala ako, nag-share ako, may mawin ako. Pero kung ginagawa mo lang yan, wala kang faith, wala ko yan. Pari, nag-business ka. Lord, dapat nag-business ako kung gagawa ito. Gano'n? Habang nag-share ako, hindi wala akong buhay yung mga puso nito. Gano'n? Hindi ginagawa ko lang siya, pero wala akong faith. Amen? Iba yun eh. Magkaiba rin yung, ay wala ang pastor, ay wala ang leader, wala sis, wala bro. Kaya wala nangyari sa'yo. Kasi mukhang bibig mo, wala. Amen po ba? Wala eh. Yun ang faith mo, wala. Ano mo, kung kung sasabihin mo, yun ang gagawin ko. Wala. Amen? Last, awit 1:45-20. Yang umibig sa kanya, lubos ay iningatan. Ngunit ang masamay, bumasakin niya, walang mabubuhay. Amen? Kaya napaka-importante kapatid. Yung tatlo na yan, ang lingkod ng Panginoon, alam mo kasi mo totoo ng gugulo. Amen? Kaya mo bangunin ng sinungaling at kilala mo yung Diyos sa pinag-iupuran mo. Dahil kilala mo siya, protektado ka. Amen po ba? Kaya, ngayon, napaka-importante na kilala mo yung Diyos mo. Amen? Huwag na huwag mong pagdudahan ng Diyos mo. Saka makikita niyo dito sa mga servant ng Lord na to, hindi sila nagdududa sa Diyos. Actually, sa New Testament marami. Si Pablo, meron siyang nakausap, nagulag. Kasi nga, inamon na ang Lord eh. Nagulag. Diba? Marami sa Bible talagang mga nanghamon sila, sinamahan sila ng Lord. Amen? Kaya, pag kilala mo yung Diyos mo, kaya mo yung gawin. At kaya mo lumakad ng pananampalataya. Pero kapag wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo yung kaya kasi malayo ka sa Kanya. Amen ba? Amen mo ba? Tumaya ka ng lahat. Hindi ko matanong lahat. Okay, lahat. Pati na sa akin lahat. Lahat po, isang kayo ng Panginoon. Open your heart, close your eyes. At sa umagang mga kapatid, gusto ng Panginoon na katulad ng Elias, marunong ka magiging. Gusto ng Panginoon na tulad ng Elijah, dapat kilala mo ng Diyos na pinag-iipuran. Kapatid, dahil siya bakit binabang ng Panginoon ng Espiritu, hindi para pagbulang. Binigay sa iyo ng Panginoon ng Espiritu para magtiwala mo ka siya ng Diyos. At hindi na totoo ang Panginoon kung pinagsagudahan mo siya. Hindi na totoo ang Panginoon kapag nagdadalawang isip ka sa paglilipod mo. Ang gusto ng Lord, lumabas ka sa umagang ito dito sa tanabahan niya. Hindi ka lang nagdadala. Hindi mo pwedeng i-justify na okay lang ang pagdadala. Hindi. Napaka-importante
natin as a Christian, kilala mo ang Diyos na pinili ko. Taas po kami mo sa Panginoon. At sa pagtataas mo niyan, maniwala ka, huwag kang magugulat. Huwag mong magulaan ang Panginoon. At pag-decide ka na, after this, makikita yan sa'yo. Ayaw ng Panginoon na maging doubter ka. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo maging tulad ng Elias. Gusto ng Panginoon dapat maintindihan mo kung sino ang totoong manggugulo. Taas mo kami mo sa Panginoon. Taas mo taas. Sa umagang ito, iyon siyang sambahin. Iyon siyang parihin. Hallelujah. Kapatid, bigyan mo mataw sa Panginoon. Yes, Jesus. Huwag kang magdududa sa Panginoon. Buhay ang Panginoon. Salamat sa dakilang mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para sa'yo. Narahap sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, mapagkailanman. Narahap sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus.
Yes, Lord! Lord, sa'yo itataas ang ngalan mo. Bawat langit ay nagsasabi. Invite the Holy Spirit. Siyempre, ang sino naniniwala makakaingat. Only those who believe will go to see the fullness of God. Maniwala ka sa Panginoon. Nothing else satisfies. Oh.
In the name of Jesus.
Ay nakilala niya ako bilang kanyang Diyos at tagapagligtas sa simula
Ang Diyos ay patuloy na mangungusap sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Anak ko, sa akin ay merong kaligtasan. Ako ang Diyos na nangungusap sa oras na ito. Makinig ang bawat iglesia, makinig sa may Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Most Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this day, for everything you have done. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your mercy and grace. Thank you, Lord, for everything. Lord, dalangin ko na patuloy mo po kami ayusin sa iyong harapan. Lahat ng aming kahinaan, ikaw ang aming nagkalapasan. Like all your servants in the Bible, use us para itaas ang pangalan mo. Hindi ang sarili namin, because we fall short. Pero ikaw, Panginoon, you are a perfect God. We are not here because we are perfect. We are here because you are perfect. Panginoon, tunay na ano man ang mangyari, buhay ka, totoo ka, at dapat na itaas ka. Continue to use our life, O God, to preach the gospel, to preach Jesus, and continue to transform us, mold us, shape us. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang Diyos, na ipaghanda ang mga tupang tinawag mo para gamitin mo, Panginoon. I also pray na walang gawain ng kaaway magtatagumpay sa buhay. Tunay na hindi sila magtatagumpay dahil ikaw ang may-ari nito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat, sa mga oras nito, sa pagbibigay ng tithes and offering. Continue to use everyone. Bless everyone, God. And Lord, binibigay namin ito sa iyo dahil sa iyo ito at karapat-dapat ibalik sa iyo ang nararapat sa iyo. Panginoon, salamat po sa lahat ng ginawa po sa aming araw-araw, sa buhay, sa provision, sa pagkain, sa bahay, sa tirahan, sa proteksyon, sa kagalingan. Salamat. Kaya Lord, ibabalik namin sa iyo ang dapat sa iyo na lahat na meron kami galing po sa iyo. Salamat po, Lord. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po, Lord. Sige po, let's give our tithes and offering, mga kapatid.